Yan. Ito na naman po yung oras, panahon na tayo po magpapasalamat sa Diyos sa balik ng handog. Amen. Ang sabi po dito sa Hebreo 13, verse 15, sabi niya po, kaya't lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus, papuring mula sa ating mga labi na nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang sangkalan. Amen. Salamat po sa Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Amen. Tunay po na talagang gusto at ibig ng Diyos na alayan po natin siya, handugan po natin siya. Amen. Balik po natin ang pasasalamat, yung handog ng papuri. Amen, di ba? Katulad nyo nag-aawitan, sayawan, sumasamba. Amen. Gusto ng Lord, pero mas gusto po ng Lord na pasalamatan mo siya kung ano po yung ginagawa niya sa buhay mo. Amen. Kung ikaw ay masaya, kung ikaw ay magalak, kung ikaw po ay nakaranas ng kagalingan, kung ikaw po ay nakaranas ng kasiyahan dahil po sa Panginoon, ibalik niyo po yan pasasalamat bilang handog sa Diyos. Amen? Purihan ng Diyos. Sino pong maunang magpapasalamat sa Lord? Sige po. Yan. Maunahan pa sa sister kaya. Opo, nagpapasalamat po ako sa kabutihan po ng Panginoon sa buhay. Yan po na lumanas po ng pagkakasakit. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil talagang makapangyarihan po siya sa kanyang mga mananampalataya po. Ayan po na salamat po sa Lord na yung nangyari po sa akin nung nakaraan, ngayon lang po ako magpapasalamat kasi nung nakaraan wala ko sa ayan po. Salamat po sa Diyos kasi habang papunta po kami ng ospital, sabi ko po, Lord, sabi mo, hindi mo ko pababayaan. Saka sabi mo, hindi mo mo iwan. Sabi ko, nagtitiwala po ako sa lahat ng sinasabi mo. Ayan po, salamat po sa Panginoon kasi tumutupad po siya sa lahat ng kanyang pangako. Ano po, na nandoon po kami sa ospital. Ano po, sabi ng doktor sa akin una na appendix daw po yung sakit ko. Pero hindi ko po yun pinanghawakan sa buhay ko. Tapos, ano po sabi, punta daw po kami ng Malolos kasi wala daw pong dyan, surgery sa kanila. Pero salamat po sa Diyos pagdating po ng Malolos. Ano po, nilaboratory po ako tapos pinindot po yung tiyan ko. Ang sabi ng doktor, bilangan ko daw ng 1 to 10. Yung pinakamasakit daw po, yun daw po ay yun daw po yung pinakamasakit, yung pinaka number 10. Pero salamat po sa Lord, nung pindot po siya ng pindot sa tiyan ko, sabi niya, ate, pagka pinipindot ko masakit. Sabi niya, tapos pagka binitawan ko may humahabol. Sabi ko, wala po. Sabi ko, pagka pinipindot niyo po masakit, pero pagka binitawan niyo po, wala namang sakit. Sabi ko, sabi niya, sige, sabi niya, basta, sabi niya, diyan ka lang, sabi niya ganyan, pakabitan kita mamaya ng swero, tapos, papalaboratory natin yung dugo mo sa karinso. Pero nagpapasalamat po ako sa Diyos. Inabot po kami ng hapon, pero talagang ang kapangyarihan po ng Panginoon ay laging nandyan. Hindi po nakabili yung kapatid ko ng dextrose. Yun po, para ikabit sa akin. Sabi po ng doktor, bumalik po siya sa akin, sabi, ate, sabi niya ganyan, anong nararamdaman mo? Sabi ko, wala na po, sabi ko, hindi ko na po nararamdaman, sabi ko ganyan. Tapos sabi niya, sige, sabi ko, pwede po bang uminom ng tubig? Sabi niya, sige, uminom ka. Sabi niya, tingnan natin kung kung susuka ka. Di, uminom po ako ng marami. Inami ako po ng
nagpapasalamat po ako sa Lord kasi hindi po ako sumuka. Tapos Amen. wala po akong wala na po akong naramdaman. Sabi niya, sige, Amen. sabi niya, papa-ultrasound natin yung matris mo kung baka dyan yan. Sabi niya, may problema ka sa matris. Pero pagdating po doon sa sa ubo, wala pong problema yung matris ko. Okay naman po. Amen. At salamat po sa Panginoon kasi salamat po sa Panginoon dahil lagi po siya nandyan. Hindi po siya nagpapabaya. At nagpapasalamat po ako sa mga kapatiran kasi patuloy po silang nananalangin. Salamat po sa Diyos. At yun nga po, sabi ng anak ko, Mama, ituloy ba namin yung gawain? Sabi ko, kahit wala ako, tuloy mo. Sabi ko, tapos kung sabi ko, padala yung Bible ko sa ospital, pero hindi po yun nangyari. Salamat po sa Panginoon. At nagpapasalamat din po ako sa buhay ng tatay ko. Kasi wala na daw po inilang. Sabi ng nanay ko, pero lagi po siya nandyan para tulungan ng mga magulang ko. At saka tumapat po yun sa prayer and fasting po namin. Alas 7 daw po yung sabi ng nanay ko natakot. Pero salamat po sa Diyos. Dininig niya po yung panalangin namin. Yan po, salamat po sa Panginoon sa pag-iingat niya po sa buong pamilya ko at sa akin. Meron pa po ba? Ako po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi linggo na po yung nangyari sa kapatid ko. Maaga pa lang po, sinalamat ko din sa hospital. Sabi ko, paano yung gawain? Sabi ko niya, ituloy daw. Tapos nung bandang hapon, tumawag yung asawa niya sa akin, tumama daw po sa hospital kasi ako daw po yung magbabantay kasi yung pinakit. Habang naghihintay po kami, sabi ko, paano yung gawain kasi ako sa prayer. Kasi kung aalis po ako, tapos kasama yung asawa niya, iniisip ko po yung gawain ng Diyos kasi po may kaya ayun, habang naghihintay po kami, sinachat ko po yung kapatid ko na kumusta na, sabi naman po niya, hinihintay pa daw po yung Ubigayni. Habang naghihintay po sila sa Ubigayni, dumarating po yung oras ng gawain. Pinahintulutan po talaga ng Diyos na hindi kami makaalis, na ituloy yung gawain. Habang inihintay po nila, nag-uumpisa po kami ng gawain, umpisa pa lang po ng gawain, pinag-pray na po namin yung kapatid ko. Salamat sa Panginoon hanggang sa natapos yung gawain. Amen. Nakauwi din po sila ng butas. Salamat sa Panginoon. Talagang makapangyarihan po ang Diyos kapag ikaw ay tapat, ikaw ay nananalangin ng tapat sa Kanya. Siya ay tutugon. Yun po, talagang instant po yung pagtugon ng Diyos sa panalangin namin, ang kapatiran. Salamat po sa Panginoon dahil makapangyarihan po talaga siya. Talagang pinakita po niya sa amin na hindi namin kailangang mag-alala, manaligang sa Kanya, siya ay tutugon. Salamat sa Panginoon dahil hindi po niya pinahintulutan na maulit yung gawain at pumunta po kami ng Malolos para sa operasyon na po niya. Hindi po pinahintulutan ng Panginoon na maganap na maoperahan po yung kapatid ko na ituloy po yung gawain sa sakto. Salamat sa Diyos. At nagpapasalamat din po ako sa Diyos sa buhay ng tatay ko. Kasi po, ayun, sinabi naman sa amin na ganun na po yung nangyari. Pero hindi pa rin po pinahintulot ng Diyos na may mangyaring masama sa mga buhay namin. Kaya salamat po talaga sa Panginoon sa patuloy niyang pagkabay at pagkahabag sa buong pamilya ko. Salamat sa Kanya. At nagpapasalamat din po ako sa Diyos sa patuloy na pag-iingat sa buong pamilya ko, sa biyaya. Salamat sa Panginoon kahit naabot man po kami ng ganong hindi naman po kami lang lahat naman po.
Pero nakikita mo po talaga yung pagsama ng Diyos kasi hindi ka po mababagabag kahit may mga nangyayari na po sa paligid mo. Panatag ka po basta tumawag ka lang sa Kanya. Salamat sa Panginoon, sa Kanya po ang papuri. Amen. Amen. Meron pa po ba? Sige po, huwag po kayo mag-iyaw. Pasalamat sa Lord. Ang gusto ng Diyos na lagi po siyang pasalamatan. Amen. Amen. Sige po si Ate Rachel. Ako po nagpapasalamat po ako sa Lord kasi po nagsimula po sa buhay ko kasi po gahapon po hindi po ako nakatulog. Iyak po ako ng iyak kasi sobrang sakit po. Tapos alam niyo po yun na kapag tumatawag ka po sa Panginoon, lagi po siyang nandyan. Kapag umiiyak ako sa Lord, nandyan po siya para hipuin ng mga sakit karamdaman ko. Nagpapasalamat po ako sa Lord kasi po ilang oras po hindi po kami nakatulog ni Mama. Alauna na po kami nakatulog ni Mama, pero po salamat po sa Lord kasi po kapag tumatawag ka po sa Lord, lagi po siyang nandyan. Tapos po, pag nananalangin ka, lagi po siyang nagpapagaling pag lumalapit ka sa Kanya. Kaya po, nagpapasalamat po ako sa Kanya, sa kabutihan niya. Tapos ng Miyerkules naman po, natusok po ako ng alambre. 4 na baon po talaga. Tapos po alam niyo po yun na kumirot po siya ng Biyernes. Tapos po, yung nag-fasting po kami, pinag-pray ko po yun. Tapos po, alam niyo po yung kilos ng Panginoon ng Sabado. Pinagaling po ng Lord yun. Salamat po sa Lord kasi kahit ano pong nangyayari sa buhay mo, nandyan po siya. Tsaka po nagpapasalamat po ako sa Lord dahil nandyan po siya sa amin araw-araw gumagabay. Salamat po sa Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil yung mga magulang ko po patuloy niyang iniingatan, yung mga kapatid ko po. Amen. Nagpapasalamat po ako sa Diyos. Yun lamang. Amen. Ito pa po. Brother Luna. Sige na po. Last na lang. Ako nagpapasalamat ako sa Diyos kasi yung pag nagbibiyahe ka pala, palaging manalangin ka lang. Dito ka Biyernes. Porket malapit lang Santa Cruz, sinugatan mo. Sabi naman ng mga Pangulo kasi pumunta roon, pirmahan ko daw ang paper dahil suspendido ng 1 buwan pala. Sabi ko, kaya ako sila ng yun ang diksyon lang ba kasi kawawa din naman yun ang pangyaari. Kasi kung bundo isipin mo, Santa Cruz lang, napakalayo na masyado yung mga kasunod ko. Nagreklamo dahil hindi tama ginawa namin. Dahil kumbaga sa pang swaswapang nun, kaya siyempre panlalamang. Sabi ko sa kanila, bahala nila sa kanya Diyos dahil siguro may kitang pangailangan na talagang hindi ko nakakapagpirman ng akin na lang, bigyan na lang siya ng kumbaga sana, yung wording. Kasi mahirap naman kung suspindi natin yan dahil porkit akong pika, ako sinisisi kasi ng kasama kung samanpalayan, sisisihin ka nga, bakit hindi mo kunin baka ako service ko yan dahil hindi ko naman alam na yan. Hindi obligado mo yan dahil ikaw nauna ako. Yung kami nauna, hindi ko napapayag ng ganyan. Tulsul-tulan ng tulsul. Sabi ko, siguro kailangan nila yan, bahala na sa kanya Diyos dahil kapanlalamang niya, napakabuti talaga Diyos sa akin dahil bayaan ko na huwag natakot sa piliin mo. Tingin ko, naringan na lang sila ng linggo, may Sabado, at hindi na lang sa kanya nakalagay doon sa blackboard. Kasi kumbaga sa ako talaga pilipigan ng mga kasamahan ko dahil bakit daw dapat suspendo ng isang buwan. Kawawa ng pamilyado yan. Kaya wala lang binubuhay yan. Siya pa daw naningin-ningil ng butaw katapos ganyan ang gagawin niya. Sabi ko, siguro, mahigpit ang paglaban yan. Kaya
Hayaan mo na ako, napakabuti naman ng Diyos dahil may pagpapala sa akin. Diba? Yun lang. Thank you po, Diyos. Sabi sa Matthew 5, verse 5 na pinagbala ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. At sabi din po sa 7, pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Amen. Nandoon po talaga. Totoo po yun na pagka tayo magpakumbaba, di ba sabi yun sa isa pang salita na pag ang tao daw po ay nagpakumbaba ay tataas ng Diyos. Amen. Then, talaga ang kahabagan ng Diyos, nandoon po talaga sa tao mapagpakumbaba eh. Amen. Kaya mabuti po, talagang nakita po kay Bradon doon yung katangian ng isang Kristiyano na dapat ganun po ang gagawin natin. Amen. So, mabuti ang Diyos sa buhay ni Bradon doon. Amen. Talagang tunay na buhay ang Diyos. Dahil yung pagpapakumbaba, yung mahabagin ay nandoon sa Kanya. Amen. Salamat sa Lord dahil talagang mabuti ang Panginoon. At salamat din po sa Panginoon. Gusto kong dagdagan yung pasalamat ko kanina na salamat sa Diyos dahil talagang yun, mahirap talaga mag-ano eh. Na-realize ko, sabi ko, parang isipin ko lang, ang hirap nung nagtatrabaho ka, tapos naglilingkod ka sa Lord, no? Pero sabi ko, mabuti pa rin ang Diyos kasi sabi ko nga, sa asawa ko kanina ng umaga, nag-usap kami. Alam mo, sabi ko, napakabuti ng Diyos. Laki-laki na talaga nung ginawa niya sa buhay ko. Kasi dati, ewan ko ba, parang sabi ko masyadong, ang ugali ko po kasi talagang, buglutin. Magagalitin, buglutin ko talaga ako. Pagka nagalit ako, sabi nga ng asawa ko, kahit galit pa, sinasabi hindi na. Sabi niya, salamat, sabi ko, salamat sa Lord kasi nawala sa akin yun. Nawala sa akin yun, saka yung pagiging maramdamin, ganyan. Hindi na, pag nakarinig ako ngayon ng mga parang wala lang. Gusto na lang sa akin. Parang, wala yan. Ano na lang yan. Wala na sa akin yun. Tapos, pagka, yung mga lungkot, sabi ko, parang nakalimutan ko na yung lungkot. Samantalang dati, parang ako lagi sinukduban ng langit at lupa. Pero, magmula ko na naging Kristiyano po kami, grabe. Yung kasiyahan, kahit wala po kami pagkain, hindi naman po kami nawawalan ng pagkain. Kumbaga, ibig sabihin ba, yung katulad ng iba na talagang marami silang abundant, diba, ganun. E tayo po, sapat-sapat lang ang binigay ni Lord kasi ayaw ni Lord tayo na payamanin dahil pagka yumaman tayo, makalimutan natin siya. Amen. Kaya gusto ni Lord sapat lang ang pangailangan bibigay sa atin kasi gusto niya sa Kanya lang tayo kakapit at sa Kanya lang po tayo tatawag. Yun lamang po, salamat po sa Lord.